Kamusta sa lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista, at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang pagpapanumbalik ng sigla at lakas ng kalalakihan sa edad 50 pataas. Magino, nagulat na lang ba kayo isang araw nang mapagtanto ninyo na ang dati ninyong lakas at sigla ay hindi na katulad ng dati? Ilang taon lang ang lumipas pero naramdam ninyo ang pagbabago sa katawan? Hindi na mahimbing ang tulog, at pagising sa umaga ay laging matamlay. Pagdating naman sa pakikipagtalik, tila unti-unti nang nawawala ang apoy. Ang inyong misis ay nananatiling mabait, ngunit may kakaibang distansya. Sa kanyang mga mata, na parabang inaalala niya ang mga panahong kayo ay puno pa ngang sigla. Bilang isang doktor na may 15 taong karanasan, lubos kong naunawaan ang pakiramdam na iyan. Maraming magino ang lumalapit sa aking klinika upang magbahaging kanilang magasalobin. Doktora, sana may balik ko lang kahit kaunti ang lakas ko noong kabataan ko, sabi nila, at ramdam ko ang lungkot sa kanilang mga salita. Ang totoo, ang sanhi nito ay hindi lamang dahil sa edad, kundi dahil na rin sa kakulangan ng tamang nutrisyon at pangangalaga sa katawan. Ang magandang balita ay may natural na paraan upang may balik ang inyong lakas nang hindi kinakailangang umasa sa magamot. Sa video na ito, ibabahagi ko ang isang simpleng sikretong tradisyonal na gumagamit lamang ng isang sangkap na karaniwan sa kusinang Pilipino, ngunit may kamangha-manghang epekto. Ito ay nakakatulong na mapabuti ang kalusugan, siglang sexual, at pangkalahatang disposisyon ng nga lalaking may edad 50 pataas. Huwag ninyo itong palampasin, dahil minsan, ang isang maliit na baso lang gabi-gabi ay maaring maging susi upang may balik ang inyong lakas na parang 18 anyos ulit malakas, punong kumpiyansa, at masigla. Sino sa inyo na nanonood ngayon ang nakaranas ng ganitong sitwasyon? Ang pakiramdam ng pagod, hirap sa pagtulog, o ang unti-unting panlalamig sa inyong relasyon? Kung nakaka-relate kayo, paki-type ang numero 1 sa comment section para malaman ko. Para naman sa mananatili pa ring malakas at masigla, binabati ko kayo, paki-type ang numero 0, 0, para magbigay ngang inspirasyon sa iba. Ang pagtuntong sa edad na 60 ay hindi isang katapusan, ito ay isang pagkakataon upang matutunan kung paano mamuhay ng mas matalino kasama ang ating katawan. Kailangan lang tamang pag-unawa at tamang pangangalaga at tiyak na magbabalik ang inyong sigla. Umasa ako na makarinig ng tapat na pagbabahagi mula sa inyo, dahil ang bawat kuwento ay makakatulong sa marami pang iba na mahanap muli ang kanilang tiwala at ang kanilang sarili. Ngayon, pakinggan natin ang isang tunay na kuwento ng isang lalaki na nagbago ang buhay dahil sa sikretong ito. Kamakailan lang, mayroon akong pasyente na nagngangalang Mang Thomas, 56 taong gulang, mula sa Batangas. Si Mang Thomas ay dati rating masayahin at malakas, ngunit nitong mga nakaraang taon, nagsimulang humina ang kanyang katawan. Mahina siyang kumain, hirap makatulog, laging pagod, at higit sa lahat, nanlalamig na ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa. Doktora, ngayon, kapag tinitingnan ko ang asawa ko, awa na lang ang nararamdaman ko, wala nang pananabik, sabi niya habang pilit na ngumingiti, ngunit baka sa kanyang nga mata ang kalungkutan. Isang araw, nabanggit sa kanyang isang kaibigan ang tungkol sa alak na may kutsay caves, isang inumin na madalas gamitin ng kanyang lolo noong unang panahon. Sa simula, sinubukan niya lang ito dahil sa kuryosidad, ngunit laking gulat niya na pagkatapos ang mahigit 2 linggo, nagsimulang manumbalik ang init sa kanyang katawan, naging mas mahimbing ang kanyang tulog,
at gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang pagbabalik ng kanyang tunay na pagkalalaki ay nagbigay sa kanyang panibagong kumpiyansa at saya. Ngunit ang pinaka nakaantik sa kanya ay ang matingin nga kanyang asawa, ang mamatang akala niya ay nanlamig na, ngayon ay muling nag-alap sa pagmamahal. Sabi niya, hindi ko akalain na ang isang maliit na baso lang pala gabi-gabi ang tutulong sa akin na mahanap muli ang aking sarili. Ang kwento ni Mang Tomas ay isang patunay na hanggat hindi tayo sumusuko at laging naniniwala sa pagbabago, ang kalusugan at lakas ay maring maibalik kahit na tayo ay nasa edad 50 o 60 NR. Batay sa aking karanasan, ang paginanga, karamihan sa mga lalaki sa gitnang edad ay hindi dahil sa isang dahilan lamang, kundi resulta ng maraming salik na naipon sa paglipas ng panahon. Una, ang pagtanda ay nagdudulot ng unti-unting pagbaba ng male hormone na testosterone bawat taon. Kapag bumaba ang hormone na ito, humihina ang mga kalamnan, lumalaki ang tiyan, nababawasan ang pagnanasa, at ang katawan ay nagiging mabagal at mahirap makabawi pagkatapos magtrabaho. Ito ay isang natural na proseso, ngunit maaari itong pabagalin kung may tamang pangangalaga. Pangalawa, mahinang sirkulasyong ng dugo. Kapag ang mga daluyang ng dugo ay hindi na kasing elastikong ng dati, nagiging mahirap ang pagdaloy ng dugo sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa ari. Madali ninyong mararamdaman ang panlalamig ng nga kamay at paa, pananakit ng katawan, at hindi na kayo kasing sigla tulad ng dati. Ang dieta na kulang sa gulay, kakulangan sa ehersisyo, at madalas na pag-upo ay mga pangunahing sanhingang mahinang sirkulasyon. Pangatlo, matagal na stress at kakulangan sa tulog. Maraming kalalakihan ang patuloy na nakakaramdam ng presyon mula sa pamilya, trabaho at mga anak. Dahil dito, naglalabas ang katawan ng mas maraming cortisol, isang stress hormone. Ang sangkap na ito ang nagpapababa ng testosterone at nagdudulot ng palagiang pagkapagod, pagiging irritable, at maging ang depression. Pang-apat, paginangang bato, kidneys, at anti-liver. Ito ang dalawang pangunahing organ na responsable sa pagsalangang malason at pag-regulate ng enerhiya. Kapag mahina ang bato at ate, bumababa ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng nutrisyon at naipon ang malason sa dugo na humahantong sa pahina ng sigla. Sa tradisyonal na medisina, ito ay tinatawag na pinsala sa bato at kakulangan sa enerhiya. Isa sa mga pangunahing dahilan ng panghihina ng mga lalaki sa gitnang edad. At panghuli, ang pagwawalang bahala at hiya na magbahagingang problema. Maraming lalaki ang nahihiyang pag-usapan ang kanilang kalusugang sexual. Iniisip na ito ay isang kahiyahiyang bagay, kaya't tahimik na lang nilang tinitiis ito, na lalong nagpapabigat sa kanilang emosyonal na kalagayan. Ang pag-unawa sa mga sanhing ito ay ang unang hakbang upang maibalik ang inyong lakas. Dahil kapag alam natin kung saan mahina ang ating katawan, malalaman natin kung paano ito palalakasin sa tamang paraan, sa pamamagitan ng kombinasyon ng tamang nutrisyon, ehersisyo, at paggamit ng maligtas at natural na tradisyonal na pamamaraan. At iyan din ang dahilan kung bakit ang sikreto ngang alak na may kutsay, isang simpleng pamamaraan, ay nakatulong sa maraming tulad ni Mang Tomas na mahanap muli ang kanilang lakas pagkatapos ng edad 50. Matapos nating maunawaan ang mga sanhi, ituturo ko sa inyo ang 3 grupo ng solusyon na simple ngunit napaka-epektibo na maaari ninyong gawin mismo sa inyong tahanan upang mapabuti
ang inyong kalusugan at may balik ang inyong sigla. Tradisyonal na lunas, alak na may kutsay, Kaiff-infused wine. Ang kutsay ay isang pamilyar at murang gulay, ngunit itinuturing itong himalang halaman para sa mga kalalakihan sa tradisyonal na medisina. Ayon sa sinaunang kaalaman, ang kutsay ay may anghang at mainit na katangian na nakakatulong na palakasin ang bato, suportahan ang pagkalalaki, mapabuti ang daloy ng dugo, at pataasin ang kakayahang sekswal. Paano ihanda? Maghanda ngang humigit kumulang 300 gram sariwang kutsay, hugasan ng mabuti, at hiwain. Ilagay sa isang garapong salamin. Ibuhos ang 500 ml puting alak, 40% alcohol content. Ibabat sa loob ng 7 hanggang 10 araw bago gamitin. Paano gamitin? Uminom ng isang maliit na tasa, 20,30 ml, gabi-gabi, mga 30 minuto pagkatapos kumain. Paalala, huwag sobrahan ang pag-inom. Sapat na ang 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Ang mga taong may sakit sa atay, alta presyon, o umiinom gamot ay dapat kumonsulta muna sa doktor. Karaktahang gamit. Maaari ring dikdikin ang kutsay, haluan ng kaunting puting alak, at imasahe sa ibabang bahagi ng tiyan o sa loob ng hita. Nakakatulong ito upang mapabuti ang daloy ng dugo. Subukan muna sa maliit na bahagi ng balat upang maiwasan ang iritasyon. Gintong gabi sa araf-araf. Mag-ehersisyong 20,30 minuto araw-araw. Ang paglalakad, pagbibisikleta, o malalim na paghinga ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at nagpapataas ng oksigen sa katawan. Masahehin ang baywang at ibabang bahaging tiyan tuwing umaga at gabi. Gamitin ang 2 kamay upang dahan-dahang imasahe ang mga bahaging ito ng pabilok sa loob ng 3,5 minuto. Nakakatulong ito na palakasin ang bato. Panatilihing kalmado ang isip. Ang stress ang numero 1 kalaban ng sigla. Makinig sa malumanay na musika, makipag-usap sa inyong asawa at anak, o magsanay ng maikling meditasyon sa loob 10 minuto araw-araw. 3. Siyentipikong dieta at pamumuhay. Kumain ng maraming berdeng gulay, itlog, salmon, pakaing dagat, avocado, saging, at brown rice. Ang mapakaing ito ay nakakatulong na natural na mapataas ang testosterone. Iwasan ang sobrang alak, sigarilyo, at pagpupuyat. Ito ang 3 pangunahing mamamatay tao ng sigla. Matulog ing sapat na 7 oras bawat araw. Sikaping matulog bago 11 ing gabi upang mabigyan ing sapat na oras ang katawan na gumawa ng hormones. Lagi kong binibigyang diin na walang milagro na magpapalakas sa inyo sa isang gabi lamang. Ang tunay na sikreto ay ang tiyaga at disiplina sa araw-araw. Kung mapapanatili ninyo ang 3 grupong ito ngang masolusyon sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo, makikita ninyo ang malaking pagbabago. Init ang inyong katawan, gagaan ang inyong pakiramdam, at higit sa lahat, magbabalik ang inyong kumpiyansa. Ang alak na may kutsay ay isang maliit na bahagi lamang ng paglalakbay na ito. Mas mahalaga, bumuo kayo ngang isang malusok na pamumuhay dahil iyon ang matibay na pundasyon para sa pangmatagalang lakas. Naniniwala ako na ang lakas ng isang lalaki ay hindi lamang nasusukat sa kanyang mga kalamnan o kakayahang sekswal, kundi sa kanyang pagiging proaktibo sa pangangalaga sa sarili at sa pagpapanatili ng kaligayahan ng kanyang pamilya. Marami ang nag-aakala na kapag umabot na sa edad 50, tapos na ang lahat. Ngunit hindi iyan totoo.
Ang ating katawan ay laging may kakayahang manumbalik kung bibigyan natin ito kang tamang atensyon at pangangalaga. Sa kaunting tiyaga at maliliit na pagbabago araw-araw, tiyak na may babalik ninyo ang sigla, kumpiyansa, at maging ang pahanga sa mga mata ng inyong kabiyak. Tandaan ninyo, ang katawan natin ay parang isang hardin. Kung pababayaan, ito ay matutuyo. Ngunit kung didiligan at aalagaan, ito ay muling sisigla at mamumulaklak. Ganun din ang ating kalusugan at lakas. Hindi ito isang bagay na permanenteng nawawala, kundi isang gantimpala para sa mga marunong magmahal at makinig sa kanilang katawan. Nais kong maunawaan ninyo na ang pangangalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang responsibilidad at pagmamahal sa inyong sarili, sa inyong asawa, at sa inyong pamilya. Kaya't kahit na nanghihina ang inyong katawan o pagod ang inyong isip sa kasalukuyan, huwag kayong sumuko. Bawat araw, magsikap ngang kaunti pa kumain ng mas masustansya, mag-ehersisyo ng regular, at mamuhay ng mas masaya. Ang inyong sigla at lakas ay unti-unting magbabalik, kasing natural ng pahinga. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel na Malusok sa Edad 50, at ayon ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na sikretong ibabahagi ko. Mag-iwan ng komento sa ibaba. I-type ang numero 1 sa kung susubukan ninyo ang alak na may kutsay ngayong linggo o numero 0 kung nais ninyong magturo pa ako ngang iba pang natural na paraan para mapalakas ang sigla. Ang bawat komento ninyo ay magsisilbing inspirasyon para sa marami pang kalalakihan na nasa parehong paglalakbay. At tandaan, bago subukan ang anumang paraan, kumonsulta muna sa inyong doktor kung kayo ay may umiiral na kondisyong medikal o umiinom ng gamot. Hanggang sa muli sa susunod na video, kung saan ibubunyag ko ang isang simpleng paraan ng pagmamasahe na magpapabilis ng daloy ng dugo at agarang magpapanumbalik ng inyong sigla.